Buti na lamang hindi natamaan si Kyle at sa kisame lang naputok ni Gab ang baril. Pinapalis na nga kaagad ni Gab sina CJ at Kyle bago pa magbago ang kanyang isip. Habang palabas si Kyle ng paaralan, nakasalubong naman niya sa daan si Marcos at kinamusta kaagad ni Marcos ang kalagayan ni Kyle kung may tama ba ito ng baril. Sinabi naman ni Kyle na maayos lamang siya at sinabihan niya si Marcos na kailangan niyang sundan si Gab sa may rooftop at maniwala ito sa kanya. Hindi masamang tao si Gab. Nagawa lang niya ito dahil binubuli ito at tulungan niya ito. Naniwala naman si Marcos sa sinabi ni Kyle at pinuntahan na nga kaagad ni Marcos si Gab para pigilan ito sa kanyang masamang binabalak ngayon. Sa paglabas ni Kyle sa paaralan, niyakap niya na mahigpit ang kanyang mga magulang nito at pinapakalma naman nila Lara ang mga magulang ni Gab dahil nag-alala na nga sila ng gusto sa kanilang anak. Kinukumbinsi naman ni Marcos si Gab na huwag niyang ituloy ang kanyang masamang binabalak. Sinabihan ni Marcos si Gab na nandito siya para tulungan niya ito. Mag-usap sila at makikinig siya nito. Sinisi naman ni Gab ang nangbubuli sa kanya kung bakit niya nagawa ito ngayon. Wala siyang ginawa ng masama sa kanila. Pero araw-araw siya nito sinasaktan. Araw-araw siya nito minamaliit, pinagtatawanan at inaasar. Ayaw na niyang pumasok. Ayaw na niyang mabuhay. Sinabihan ulit ni Marcos si Gab na mahalaga ang kanyang buhay. Tama siya. Wala siyang kasalanan at hindi niya dapat naranasan yung mga ginawa nila sa kanya. Pero hindi pa huli ang lahat. Pwede pa niyang ayusin ang kanyang buhay. Pwede pa siyang makipag-ayos sa mga taong nang apis sa kanya. Kaya sa pagkakataon na ito, nakumbinsi na nga ni Marcos na bumaba nito si Gab. Ngunit aksidente naman na baril ni Gab si Marcos kaya natatakot siya nito at sinisi na naman niya ang kanyang sarili. Sinabihan ulit ni Marcos si Gab na hindi niya kasalanan pero dahil sa takot ni Gab, napaatras siya nito at nahulog siya sa gusali. Buti na lamang nahawakan kaagad ni Marcos ang kanyang kamay at pareho na silang dalawa ngayon ang nasa panganib ang buhay dahil silang dalawa ang nahulog sa gusali. Buti na lamang nakahawak nito si Marcos pero mukhang hindi kakayanin ni Marcos na hawakan niya na matagal si Gab dahil may sugat siya sa kanyang braso. Pero sisiguraduhin niya na hindi na maulit ang nangyari noon na nabitawan niya ang kanyang kapatid. Hindi niya bibitawan si Gab. Malapit na sana mabitawan ni Marcos si Gab, buti na lamang dumating ang kanyang team at tinulungan sila nito. Niyakap naman na mahigpit ni Gab si Marcos dahil sa pagligtas nito sa kanyang sarili. Samantala, sinabi na nga ni Ramley kay Jalil ang kanyang sekreto at dinala niya si Jalil sa kinaroonan ni Harold. Nagalit naman ang mga kababaryo ni Ramley na inalagaan niya at tinatago ang kanilang kaaway. Sinabihan ni Jalil ang kanyang mga kababaryo na pakinggan muna nila si Ramley. Huwag silang magpapadala sa kanilang galit. At dito na nga sinabi ni Ramley sa kanyang mga kababaryo ang dahilan kung bakit niya kinupkop si Harold dahil iniligtas niya ang kanyang anak. Kaya si Harold nito ang natamaan. Hindi niya pinagsisihan na tinulungan at tinalagaan niya si Harold. Dahil sa ginawa ni Harold para sa kanyang anak, tinamaan siya nito at napuruhan. Sinabihan ni Jalil ang kanyang mga kababaryo na ito ang kanyang sinasabi sa kanila. Kahit kaaway nila, kailangan pa rin nilang magpakita ng awa, lalo na kung walang kakayahang lumaban. Sinugod naman si Marcos sa ospital at ginamot na nga kaagad siya nito. Napatitig naman si Felix kay Jamila, kaya inalam niya mula kay Gracia ang totoo nitong pangalan. Makikita mo sa pagmukha ni Felix na mukhang may masama itong pinaplano para kay Jamila. Alam na kaya ni Felix na si Jamila ay ang kapatid ni Jalil? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.